sure I will die this year because Bongbong administration, Marvel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambaluslos mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero ang that's ang ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisugkor, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, nag-one battle kami ni Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. Wala kaming, we are not earning money in Facebook and YouTube. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi, atong ipakita sa tibok Pilipinas nga ang mga Cebuano tag pro Duterte dili tungod kay pro Bisa, pareho tang Bisa, pro Duterte ta because nang hanap ta og leader nga isog ug mo serbisyo sa tao. Mao na ako kanang protect Inday, wa na kay lasi Inday nako, wa na kay lasi Duterte nako, si Tatay Digong wa na nako na meet in person, pero I will sacrifice my time, my money, my effort, even my life para lang suportahan kay why halos isog sa Pilipino. Mga Duterte na lang ang isog. Isog man sab ko, pero mas isog man yung Duterte mo. Bitaw nga, dapat ato silang suportahan. Si Tatay Digong wa na kusog. Mao may paraliho na to. Unsa pa man gusto nato isulti ni Tatay Digong sa ato mga sundalo, mga pulis. Unsa man nga klase nga hangyo, anong klaseng pakiusap ni Tatay Digong para matauhan ng Pilipino? Anong klaseng pakiusap? I don't care. Sa akin, okay na, I decided to dedicate myself on advocacy for Philippines kasi wala na tayong pupuntahan ibang lugar, isa lang bansa natin. Pero sa mga pulis naman natin, grabe. Ang mga pulis, hinaharas yung matitinong tao. Pero yung mga adik, naglipa na sa lansangan. So, I think that's my message sa mga kami dito sa Luzon. Tingnan nyo ang Cebu, nagkakaisa kami. Kahit hinaharas kaming Maisugkor group, it's okay. Patuloy kami. If one of us will die, that's okay. 120 million tayong Pilipino. Pwedeng pumatay si Bangag, si Tambaloslos, at si Tory. Pwede ang pumatay ng 10, pwedeng pumatay ng 100, pwedeng pumatay ng 1,000, pero 120 million tayong mga Pilipino. Payag na ako, una akong tirahin nila. Maligo na tayo. I live a full life. Hindi ako mayaman, but I have experienced life. Tama na yun sa akin. Pero ang masama sa loob ko, na parang nag-aantayan tayo. Sino bang tatayo? Sino bang lalaban? Sino ba yung puprotekta? Puro na lang tayo Duterte. Puro na lang tayo Duterte. Kaya nga dito sa Cebu, nag-usap kami ng Maisugkor group. Sabi ko, okay, let's elevate this movement. Kasi panalo tayo sa social media. Kaya nga tayo sinasilent eh. Hinaharas tayo. Pero yung social media can only do so much. The true thing that can make change is action. Kaya pupunta tayo sa kalsada. Kaya last Sunday nagkaraban tayo dito sa Cebu. At ngayon ngayon mismo I check, parang umuulan. But I think Cebuano will still come. Pumunta nga si Tatay Digong kahit hindi na halos makalakad dito sa Cebu, pupunta pa rin yung matanda just to inspire us. From Mindanao to the airport to the rally. Kita mga Cebuano, dili ta makabaktas kutob Mandawi to prove ourselves nga nagkahiusa ta. Ang ako ara,
Makita lang ko ni Tatay Digong nga isog gihapon ug makasagit ra kog Duterte. Good na ko. Makita lang kog mga Cebuano bisag 10,000, 20,000, happy na ko. Kay ngano, bahalag gamay ra basta puro isog. Unsao man ang daghan pero walay klaro. Sa media nga pala, maraming media na tumatawag sa akin, wala na yung number ko kasi kinuha nga ng ng pulis. So wala na akong so I have to use the yung ng itong account na to. May mga comment, I'll read some comment, bring them on camera. Braille, lahos tamandawin ninyo. Yo, Braille, kita tayo. Ato ning chance. Pag wala na'y mga tao nga, kung wala na'y kusog si Tatay Digong mo inspire nato, kung wala nang volunteer, na mag-organize ng rally, baka ito na yung last chance natin na magpakita na we are against this bangag administration. So, sulitin natin. At sana buong Pilipinas susunod. Kasi pag marami tayong nag-iingay, marami ang ma-feel ni Bangag, ma-feel ni Tory na pwede nilang patayin ang mga maingay tulad ko, tulad ng mga maingay na 37 vloggers. Pero hindi nila mapapatahimik ang mga Pilipino. Yun lang naman yun lang naman ang advocacy ko. I do not intend to be someone big, someone even yung vlogging ko, I do not do live. I just write almost every week lang. Once a week lang ako nag-write. It just happened na yung mga sulat ko nagba-viral. But by profession, I am not a blogger. I am an accountant. I am a real estate developing consultant. But I give my time. I write. Bahala magalit yung mga demonyo dyan sa gobyerno. Basta, I want to express myself honestly. Yun lang naman kasalanan ko eh. Magsalita ng walang takot. Kaya habang buhay pa ako, magsasalita ako na hindi natatakot. Payag na akong maunang barilin ni Tory. Pero one day, Tory, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Marami sa PNP ang galit sa'yo. Marami lang din takot sa'yo. Kasi demonyo ka.